Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung aligasyon, akusasyon ni VP Sara na si First Lady Lisa mismo ang nagbigay ng mga white envelopes, naglalaman ng malaking amount ng pera at pinamimigay doon sa DepEd. So, anong pakialam ng isang First Lady na hindi naman membro ng gobyerno na magbigay ng pera? So ito, tinanong ng Net25 si Congressman Marcoleta at ito ang kanyang payag. Ano ang saloobin ni Congressman Marcoleta tungkol nito? Kasi ni VP Sara dun sa kanyang video, meron siyang binanggit tungkol kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Meron siyang it's actually serious allegation, di ba? Na yung mga white envelope, siya ang nagbigay with written instructions, no, millions a month in white envelopes sa DepEd. Hindi ba? Ito ang tanong ko, is dahil ang Pangulo, hindi mo pwedeng ipatawag Hindi ba sa meeting? Meron siyang sa hearing, di ba? Immune din po ba? Hindi naman immune, pero is there like a courtesy accorded to the First Lady para matanong siya dito po sa very serious allegation din ni VP Sara? Palagay niyo ba, sino po magpapatawag sa First Lady? Tayo. Sino po? Ayun, ang ganda yung sagot ni Congressman Marcoleta. Sinong matapang na kongresista ang magpapatawag sa First Lady sa Kamara? Meron ba? So, very obvious ang answer, di ba? Well, kahit napakaseryoso yung aligasyon ng VP Sara, ay wala lang, kibit balikat na lang yun. Pasok dito, lalabas doon, wala nang mangyari. Di ba? Ganon ang nangyayari ngayon. Kailan kung gustuhin nila, yun lang ang papatawag. Kung sino yung kayang-kaya nilang patawag, ang vice presidente lang ang pinapatawag. Sino po? Kayo po. Si Congressman Marcoleta. Alam niyo naman ang sagot Di ba very serious kasi yung allegation ni VP Sara against the First Lady? Hindi ba? Dahil ang pinag-uusapan yung naka-envelope na pera If you take that seriously, di ba dapat ipatawag din Yes. yung First Lady? Para maliwanagan, di ba? Ayan, kung seryosohin lang sana, kung patas lang ba, totoo ba? Kasi inaakusahan itong VP Sara na namumudpod ng envelopes. Yan, Gloria Mercado at iba pa, namimigay daw ng pera nakalagay sa envelope sa mga opisyalis ng DepEd. Kaya, Romes, back si VP Sara, ang First Lady ang namimigay. Millions. So kung patas, ideally, patawag din sana. Yon ang sinasabi ni Congressman Marcoleta. Kailan, sino ang matapang na kongresista na magpatawag sa First Lady? Maliwanagan talaga yung issue, di ba? Because the Vice President is saying it was the First Lady Who gave her. who actually called her. May video siya, hindi ba? Itatawagin ba siya? Ipatatawag ba siya? Pero ideally, oo, di ba? Kung gusto ng kaliwanagan. Yung katibinag ng pag... May video nga kasi yung instruction ni First Lady kay VP Sara kung anong gagawin, naka-video. Hawak. Baka ito na yung sinasabi ni VP Sara na video na ipapakita niya. Naka-video So, ang ganda sana kung mapatawag din, ka lang. Huwag na tayong umasa. Dahil walang mangahas na magpapatawag sa First Lady sa Kamara. May nabanggit si Congressman Marcoleta, yung mga revelation din ni Cathy Binag. May nagpatawag ba? Wala rin, pakinggan natin. Marami niyang expose sa social media. Pinatawag po ba siya? Okay. Yan po yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, hindi ko alam yung bigat na dinaramdam ng pangalawang Pangulo. Pero tao lamang siya. So yan, sa naunang parte nitong interview, tinanong
si Congressman Marcolita kung grounds for impeachment ba yung mga death threat at iba pa. Nako, talagang awang-awa na si Congressman Marcolita sa ating BP. Pakinggan natin yung portion ng interview na yon. Kung bilang abogado, itong binitawan po na tawagin nating conditional threat ni VP Sara. Number one, meron po bang nilabag na batas? Actionable po ba? Number two, maaari po ba siyang, yan po ba ay ground for impeachment? Number three, is it a ground for disbarment? Ayaw ko po sagutin yan sapagkat ayaw kong i-preempt ang sinamang tao gustong gumawa ng akta patungkol sa sinabi ng Vice President. So, ayan. Playing safe si Congressman Marcoleta. Kaya lang, may napanood akong video ni Attorney Roque. Sinabi niya na wala. It's not an actionable threat dahil conditional. Bago mangyari yung threat na yon, may unang mangyayari. Ano yon? Yung kung mamamatay si VP Sara. Kung hindi mamamatay si VP Sara, sabi ni Attorney Roque, wala yung threat na yun. So, yun ang pananaw ng isang abogado. Anyway, kanya-kanya kasing pananaw itong mga abogado. May vlog din ako, Attorney Bueno ata yun. Sinasabi na actionable threat daw yun. So, depende na sa mga abogado. Pero kayo po, Kong, is it kumbaga justifiable ba yung mga naging action po ni VP Sara? Pwede ba nating kanina, you said very emotional lang, talagang hindi natin alam. Pwede ba natin lang i-charge to her being very emotional? Wala, kayo po, no? Ano po sa tingin po ninyo ang magiging na niya? Kumbaga, what will be her play? Or ano po ang magiging laban po niya dito po sa mga nangyayari over the weekend? Hindi ko po alam kung anong gagawin ng ating pangalawang Pangulo, pero sa tanong ninyo kung bakit niya nasabi yun, sabi ko sa inyo, sa aking palagay, it was a pure emotional outburst. Kung titignan po rin kung siya nang gagaling, hindi malayo na mapagsalita kahit sinong tao. Isipin ninyo, kayo lang po ang pinumpiryan ng buong puwersa ng House of Representatives. Sa dami po ng mga ehensya na nabigyan din ng audit observation memo. Ano naman po ang pinaka-spectacular kung bakit po ang napili lang nilang pusigin ay yung opisina ng Vice President at yung opisina nung nagsilbi siya na Secretary of Education. Hindi po ba malinaw na na-isolate po siya? Kung tutuusin mo, siya ay kumandidato at nanalo sa ilalim ng tandem ng Unity. Ng Unity Team. Kasama po ako doon, kaya alam ko din eh. Kaya sa akin alam nyo, masakit din ang loob ko sapagkat sa kaya po na ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo na wakas ay magsasama para paglingkuran ng ating bansa sa tanil ng pagkakaisa. Pagkatapos 2.5 years to their term, bigla pong nagkaganito sapagkat ina-isolate naman. Diba? Nakakalungkot. Ayan, kasama si Congressman Marcolita sa Uniteam, kasama sa 12 senatorial candidates ng Uniteam, nag-withdraw nga lang nung malapit na. Masama ang loob niya. So, nakikita mo, naaawa na siya kay VP Sara sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Kaya lang, sabi nga ni PRRD is, kaya ni Inday yan, anak ko yan eh. Ang opisina ng Vice President. Well, bakit po gano'n? Paano tayo napunta roon? Correct, oo. So sinasabi ko, hindi ko po alam kung gano'n ang bigat dinaramdam ng pangalawang Pangulo. Pero masasabi ko sa inyo, nalalaman ko kung saan siya nagagaling. Pero kung matanong ko po, kasi po marami po naghahanap po kay former President Rodrigo Duterte. Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makausap po ang dating Pangulo po?
po? Kasi parang very quiet po siya, no, since this weekend. At lahat po ay nagtataka asan na ngayon po si former President Duterte. Hindi ko po alam kung nasa ng ating dating Pangulo, ma'am. Yan tungkol naman kay PRD, di ba, bago lang siya nag-press conference, nagsalita na siya. Ako rin, yan din ang tanong ko. Kailan kayo magsalita si Pangulong Duterte? Mamaya, pagkagabi, nagsalita na siya. At salamat naman. At marami ang millions. Yung unang gabi pa lang, 10.5 millions views yung kanyang press conference. Nagpakita talaga na marami pang Pilipino na naniniwala kay Pangulong Duterte.